Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Okay, tignan natin ang mga energies na ito at ano ang kanilang mga nais ipahayag. Knight of Pentacles, Three of Cups, Emperor, the Sun, Death, King of Pentacles, Four of Swords, Six of Cups. I can sense here dalawang tao ito. Dalawang person involved dito. Siyempre, bukod sa'yo, merong ibang persons dito. Bukod sa'yo at saka yung person mo. There will be new person coming into your life. At the same time, maaaring yung ex mo. Knight of Pentacles, King of Pentacles, maaring siya yung new person sa buhay mo. Siya yung isang taong ipupursu ka. Kasi Knight of Pentacles dito parang naniligaw pa lang to eh. Nag-o-offer sa'yo ng isang relationship na kung saan mas maging matatag, mas maging mature. And since nandito si King of Pentacles, ibig sabihin, talagang seryoso siya sa'yo. Yung gusto niyang i-offer sa'yo ng isang kind of relationship which has stability, that you are secured, at saka hindi lang yung pagdating sa material na bagay, etong taong to matatag na talaga sa kanyang kabuhayan. Sabihin natin this is a wealthy man, o may kaya ito o mayaman itong taong to. Dahil ganun din sa kanyang yaman or kaunlaran sa buhay, mas etong taong to makakapag-provide at makakapagbigay sa'yo ng mga pangangailangan mo. Hindi lang naman dun sa material na bagay, kundi yung kung paano ka parang tratuhing prinsesa o reyna. Yung paano ka impamper sa mga bagay na kung saan makakapagpaligaya sa'yo. Diba? If you want to go travel, yan. If you want to go just eat somewhere, yung mga ganong bagay, that yung para mapakita sa'yo na ganong kakahalaga sa taong to, magagawa niya. Oh, I can sense here yung emperor dito. Maaring ito yung ex mo, ito yung or pwedeng current person mo, na kung saan etong emperor na to, very strong ang personality nito. At dahil doon, kung ano man yung sabihin niya, yun yung dapat masunod. I can sense here na dito sa taong to, medyo nasasakal ka. Medyo wala kang kalayaan. Na dito sa taong to, nahihirapan kang kumilos. You are making some memories about this person kasi syempre, minahal mo naman siya. Kaso lang, yung Four of Swords dito, gusto mo nang maging payapang isipan mo. You don't want to think na a lot of stress no sa relationship ninyo. Parang ayaw mo na ng stress. Parang gusto mo nang kumawala dito sa taong to. Well, I can sense here na nagawa mo yon. Yung sun dito means nagawa mong makalaya at mas maging maliwanag yung buhay mo.
Parang you feel very light-hearted. Yung sun dito symbolizes a new hope, a new beginning, and you just explore, yung ayan o, yung nakasakay siya doon, tapos may hawak na wands na ganun. Parang you feel free, you have freedom, especially kung sobra ka nang nasasakal ng taong to. So, nagawa mong makalaya sa ganong klaseng mapanakal na relasyon. Nagagawa mong makapag-enjoy kasama ang mga kaibigan mo. No, kasi dati siguro, magpapaalam ka, mag-meet kayo ng friends mo, pati yun, pinagbabawal sa'yo. So, sobrang nasasakal ka. Wala ka ng kalayaan. Lahat na lang hawak niya. Lahat na lang, di ba? Kailangan siya masusunod. Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Ganun siya, very controlling siya. Ganun yung personality nito. Ngayon, makikilala mo tong si Pentacles, si Knight of Pentacles, na later on, magiging King of Pentacles siya. Kasi siya yung someone na porsigido at saka siya yung someone na who strives hard. Sobra magtrabaho ito upang mapalago ang sarili niya. At ganun din, mapalago yung nais niyang, yung talagang ipupursu ka niya eh. Because this person, di ba parang gusto niya paghirapan din niya yung mga bagay na mahalaga para sa kanya, which is ikaw. Di ba? Sometimes you make memories dito kasi minsan mako-compare mo eh. Etong taong to minahal mo pero nasakal ka. Etong taong to na maaring ngayon mo palang kakilala, nagkakabutihan pa lang kayo, pero nararamdaman mo na that you are being treated as his queen. Diba? Parang sobrang gaan na talaga ng kalooban mo dito sa taong to. Yung death dito means merong isang tao siya na magbabago. Will change for good. Will change for the better. Ibig sabihin yan, maaring itong person mo na to, na very controlling, doon niya marirealize na dahil nagawa mo nang makalaya sa kanya, doon niya marirealize yung mga pagkakamali niya na sobra-sobra siyang makapag-control o sobra kanyang nasaktan dahil sobra siyang makapanakal. Yung pagmamahal niya, diba, sobra ka nang nasakal sa kanya. Maybe, from the time that you left this person, tsaka niya na-realize yung mga pagkakamali niya. Ganun naman talaga eh, diba? Minsan nasa huli ang pagsisisi. Lalo na, kung merong panibagong person na nagiging involved na nagkakaroon na ng kayo ng deep connection or, diba? Or meron ka na nakikilalang panibagong person na nagbibigay sa'yo ng so much attention at nagiging maligaya ka. Star, Nine of Swords, the Chariot, Tower, and Queen of Cups. Star dito, ibig sabihin you are being guided by the universe. Ibig sabihin nito, tinuturo sa iyo yung tamang direksyon. Nine of Swords naman dito, ibig sabihin tong person na to, na maaring nagkakaroon na ng pagbabago sa kanya, hindi to makatulog sa gabi, kakaisip sa iyo. Especially kung kagano kanya nasaktan at nawasak ang inyong pagsasama. Yung The Chariot dito, susubukan niyang maibalik ka sa buhay niya. Susubukan kanyang suyuin. Susubukan niya na muling maging kayo. Susubukan niyang ipakita sa iyo yung pagbabago niya. And yung Queen of Cups dito, ibig sabihin, maaring meron ng ibang nagpapatibok ng puso mo. You are in love again. But this time, hindi na doon sa taong yun. With this new person na sa buhay mo.
So, tama nga, Ace of Cups, new love, new beginning, new relationship. So, maaring nai-inlove ka na dito sa taong to at hindi mo napapansinin pa to kahit gusto niyang bumalik sa'yo. Because you will give justice to your heart and mind. You will give justice to yourself. Kasi masyado ka nasakal sa pagtrato niya. Kahit ngayon na pinaparamdam niya na nagbabago na siya, parang hindi mo na masyado pang papansinin yun. Parang okay, fine, magbago ka for the good of yourself. Pero para sa akin, mas poprotektahan ko yung sarili ko. Three of Pentacles dito, mas maganda dito kasi mas na-work out yung sa inyong dalawa ni King of Pentacles. The two of you are planning, exploring. Mapapamahal din sa'yo ng husto si King of Pentacles. Magiging na siyang King of Cups. Kasi dati parang masyado siyang ano lang pinapakita lang sa'yo yung mga kakayahan niya, material na bagay. Pero since dito yung Queen of Cups, mahulog ang loob mo sa kanya. Mas magiging ano na rin siya. Yung parang magiging showy sa kanyang feelings. At it will end up 10 of Pentacles. Magkakaroon kayo ng maunlad at napakasayang pagsasama, relasyon, and maybe it will end up into having your own family. So, ganun po. Minsan talaga, katulad nito, wala, sinakal mo siya. Magbago ka man ngayon, para sa sarili mo na lang yan at para sa susunod mong relasyon. But this time, etong taong to, mas natuto na at nagkaroon na ng panibagong person, new love, na mas na-appreciate siya, mas sinusuportan siya, mas pinaparamdam sa kanya yung kanyang value, at hindi siya sinasakal. Mapapamahal sila sa isa't isa, at mabubuo ang isang maunlad at masayang pagsasama. Okay? So, ganun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.